Welcome back sa ating channel. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang koneksyon ni Charles Darwin at Thomas Malthus at parehong mga matatilinong tao. Grabe no, baka wala tayong teorya ng evolusyon kung wala ang mga ideya ni Malthus. Stay put ka lang dyan at malalaman mo kung paano sila nagkakonekta at kung anong epekto ng mga teorya nila sa ating mga buhay. Kaya sit back, relax, and enjoy. Simulan na natin. Tara at balikan natin ang 1859, yung taon na nagbago ang lahat sa biology. Anong dahilan? Well, ito ay ang paglabas ni Charles Darwin ng kanyang aklat na The Origin of Species na nagturo sa atin ng theory of evolution sa pamamagitan niyan ng natural selection. Baka iniisip mo na parang sa hangin lang hinugot ni Darwin ang kanyang mga ideya. Pero teka lang hindi naman lahat ay kanya lamang. Sa totoo lang, may kinalaman dito si Thomas Malthus na sumulat ng An Essay on the Principle of Population taong 1798. Kaya pwede mong sabihin na kung wala si Malthus, baka wala rin ang The Origin of Species. Nakakagulat, diba? Parang kapag sinabi ng paborito mong musikero na ang kanilang music ay na-inspire ng isang old school artist na hindi mo kilala at biglang mas pinahalagahan mo ang kanilang obra. Kaya sa susunod na magkwentuhan kayo tungkol sa evolusyon, alalahanin natin sina Darwin at Malthus na magagaling at tandem na humubog sa modern biology. Alam mo ba nung 18th at 19th century, ang hirap ng buhay sa Inglaterra dahil na sa mga malalaking lungsod tulad ng London at Manchester. Grabe ang paghihirap nila doon. Imaginin mo, mga may hirap na tao na nagsisiksikan sa squatter, sa mga bahay na parang basurahan na may sobrang pangit na sanitation. Nung dumami ang tao sa mga syudad, may mga matatalino na nag-isip tungkol sa pagdami ng populasyon at ng epekto nito. At alam mo ba, noong 19th century, nadoble ang populasyon ng mundo. Nagsulat si William Godwin ng libro na The Inquirer at sinabi niya na mas madaming tao, mas madaming trabaho, mas madaming pera at masaya ang buhay para sa lahat. Pero si Malthus, uy pre, parang hindi ata tama yan. So nung ginawa niya, nagsulat siya ng essay para ipakita na mali itong si Godwin. Grabe ang init ng debate nila, no? Kaya pala naisulat ni Malthus ang kanyang sikat na essay kasi ayaw niyang mapahiya kay Godwin. Alam mo naman, minsan talaga malayo ang mararating ng konting hindi pagkakaunawaan. Pag-usapan natin itong si Malthus ang kanyang ideya, yung nagsabing ang pagkain at pagdami ng tao ay magkaugnay. Ano nga bang konsepto ni Malthus? Well, una, sinabi niya kailangan natin ng pagkain para mabuhay. Well, obviously naman yan, di ba? Pangalawa, sa palagay niya hindi natin may iwasan na magparami dahil aminin natin masarap ito. Kaya naman habang dumarami ang ating mga anak, lumalaki rin ang populasyon. Ang ating populasyon ay tumataas ng mabilis parang mga rabbit. Alam mo naman siguro kung gaano sila kabilis magparami, tama? Bili ka lang ng isang pares, naku, dadami yan bigla. Pero ang produksyon ng pagkain, well, hindi ganun kabilis. Kaya medyo lumalampas na tayo sa ating pagkain. Sabi nga ni Malthus, darating ang araw na kulang na ang pagkain at magugutom na ang lahat. Sadly, alam naman natin na ang unang magugutom ay ang mga may hirap. Fun fact pala, si Malthus ay nabuhay noong 18th century at malamang hindi niya inakala na magkakaroon tayo ng mga teknolohiya tulad ng pagtatanim na pataas at karne na lumalaki sa laboratorio ngayon. Siguro kung nabubuhay pa siya ngayon, magtataka siya sa ating mga inobasyon. But wait, there's more. Iniisip ni Malthus na ang kulang na pagkain ay maghahatid ng mas malalang mga problema, sakit, gutom at pagpatay. Minsan may mga lugar sa mundo na kulang sa pagkain at sobrang dami ng tao kaya nagkakaproblema. Pero sana lagi tayong makakahanap ng mga bagong paraan para hindi magutom ang lahat. Sana hindi mangyari yun sa atin, di ba? Si Darwin ay nahihirapan na i-link ang kanyang mga astig na konsepto tungkol sa evolusyon. Isang araw, habang nagpapahinga, natagpuan niyang essay ni Malthus. Si Malthus ay nagsalita tungkol sa kung paanong patuloy na lumalaki ang populasyon ng tao. At alam mo ba, parang nag-on yung ilaw sa utak ni Darwin. Lahat ng mga organismo ay kayang gumawa ng sobrang daming anak na hindi kakayanin ng mundo. Halimbawa dito, ang isang palaka, maaring mangitlogin ng libo-libo at ang isang oak tree ay maaring magbigay ng milyong-milyong mga acorn sa buong buhay nito. Pero hindi naman parang palakat oak tree party lang ang mundo, di ba? Parang sinasabi ni Darwin na, uy teka, kung ang dami-dami ng anak ng mga organismo pero hindi tayo binabahan ng mga palaka at acorn, well, may mali. Doon niya na-realize, iilan lang sa mga maliliit na ito ang nakaka-survive. At dito niya na-realize kung paanong gumagana ang natural selection. Parang reality show, pero sa mga hayop at halaman ang bida. Ang buhay ay isang malaking survivor para sa kanila.
Si Darwin at Malthus ay naging BFF sa mga history books. Habang pinupuri si Darwin sa kanyang kilalang teorya, si Malthus naman ay binabatikos dahil sa kanyang pananaw sa populasyon. Pinapansin ng mga tao ang kanyang mga sablay tulad ng hindi pagkilala sa galing ng mga magsasaka sa pataba, irigasyon at technical innovation. Tapos, hindi niya rin pinansin ang family planning at contraception, kaya nabawasan ang dami ng mga baby. Kaya naman, maraming matatalinong ekonomista ang nagsasabing si Malthus ay parang clueless na tagahula lamang. Pero teka muna, nagbabalik itong si Malthus. Hindi naging zombie Bakit mo? Well, sabi kasi ng United Nations, abot daw ng 9 billion ang tao sa mundo by the year 2050. Maraming eksperto ang nababahala dito. Iniisip na hindi kakayanin ng ating Mother Earth ang ganoong karaming tao. Yung WWF, yung mga nature lovers yan hindi yung mga wrestler. Sinabi nila sa 2008 Living Planet Report na 30% mas mabilis nating ginagamit ang yaman ng mundo kaysa sa kaya natin itong ibalik. So, kung umabot tayo ng 9 billion, magiging kaguluhan ba ang mundo na puno ng kahirapan, kagutuman at karamdaman? Sabi ng mga supporter ni Malthus, syempre ganun talaga mangyayari. Pero yung iba, feeling nila kaya ng utak natin na mag-imbento ng solusyon para lahat tayo ay mabuhay ng masaya at matagumpay. Parang Star Trek lang ang datingan. Pero matagal pa natin bago malaman kung sino ang tama dito. Kaya habang hinihintay natin, kumuha ng popcorn, mag-relax at panoorin ang sagupaan ng mga supporter ni Malthus at ng mga optimista. At itong video natin for today. Grabe ang paglalakbay natin sa buhay at isip ni Charles Darwin at Thomas Malthus. Natutunan natin kung paano yung mga idea ni Malthus sa pagdami ng tao ay naka-impluwensya sa teorya ni Darwin sa ebolusyon. Tapos yung mga ideya nila ay nagbago sa tingin natin sa mundo. Habang nagtatalo pa rin kung kaya ba ng mundo ang suporta ng dumadaming tao, iantayin na lang natin kung sino ang tama. At kung trip mong video ito at may natutunan ka, i-like mo na at i-subscribe para sa iba pang cool na content. At syempre, ilagay mo rin ang mga naisip mo sa comment section. Ano sa tingin mo? Magkakatotoo kaya ang pula ni Malthus? O sasagipin tayo ng teknolohiya sa problema ng dumaraming tao? Pakilagay naman ang inyong opinion sa comment section. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa next video.